sumamba, si nanay makakarating sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Amen. Pwede naman po kayong pumalakpak at dahil ang ating pinaghihilayan, pinaglalamayan ay makakarating sa buhay na walang hanggan. Be at peace. Let not your heart be troubled. Bakit mga kapatid? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Nakikinig pa po ba kayo? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1, talos natin na sa kanya na kapag nasira ang tuldang tinitirhan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. So ibig sabihin, yung katawang lupa ni Sister Amparo, ito yung tinatawag na tulda. Ano yun? Kagaya nito, tulda. Yan po'y nasisira, pwedeng alisin, pwedeng tiklopin. So sa tuldang ito, gumawa tayo ng tahanan sa langit. Mag-prepare tayo ng building. Kaya po ang kamatayan, ito'y eye-opener sa atin. Kung dumating tayo sa ganitong kalalagayan, tayo po ba'y handa? Tandaan po natin, ang buhay ay maikli lang. Di natin alam, sabi ni Ate Grace, minamasakit pa niya ng umaga. Mapunta lang siya para magtulog lang konting oras, pero nabalitaan niya, inire-revive na. Mabilis lang ang buhay. Pero ang tanong, si nanay, alam natin, prepare siya. Ikaw, tayo, ako, ikaw, tayong lahat. Prepare po ba tayo? Paano tayo maging prepare? Natauna, natanggap na ba natin si Kristo? Sino po ang tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay. Ayaw nyo! Hala! Taas ang kamay. Sinong gusto tatanggap kay Kristo? Parang ayaw nyo pa rin. Bali ang kamay. Taas nyo ng mataas. Yan yung mga tumatanggap kay Kristo. Kasi pag kumain na pala kayo eh. Kasi sasabihin ko sana, hindi tumanggap, di kakain. Kumain na kayo, wala na. Hindi na tumabubura. Sino nagsasabing nabubura pa? Taas ang kamay, magkaliwanagan tayo. Nagtirimilan ka katabi ko. Sino nagsabing hindi na nabubura? Sino nagsabing nabubura pa? Ito, nabubura pa. May natagtag pa po. O sinong nagsasabing na hindi na mabubura at nasulat na? O yung mga bata. Kayo walang alam. At kanyang pakialam namin kung nabubura yan o hindi. Mga kapatid, nabubura pa. Bawat kasalanan, unti-unti, lumalabo ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen. Tahimik kayo ngayon. Pero tandaan mo, mabait ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Kung sa pawn shop nga may renewal, pwede mong i-renew. Amen? Paano? Humingi ka ng tawad through repentance at muli tinanggap natin si Kristo sa ating puso bilang Panginoon na tagapagligtas. Automatic, lumilinaw ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Kaya ngayong gabi, pag uwi mo, manalangin ka, Lord, tinatanggap kita. Paano kung di ka magising kinaumagahan? At least nasulat ang pangalan. Amen? Nakakasiguro ka, nandun ka sa langit. Kaya mamaya, dadasalin na, sa prayer natin na huli, tayo ay tatanggap. Kasi papanalangin natin yung kaluluwa, tayo rin mananalangin para sa atin. Amen? Kasi minsan lang tayo dadaan sa daigdig na ito. Ang pakikipaglamay ay opener ito sa atin. Amen? Na habang daw tayo nasa tuldang ito, gumawa ka na ng magandang istorya. Si nanay magandang istorya. Bakit? Teacher siya. May legacy. Maganda yung kanyang naipakita. Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw, ano na ang nagawa mo? Okay na ba yung relasyon mo sa pamilya? Okay na ba ang relasyon mo sa anak? May kaaway ka pa bang kapitbahay? Pakinggan po natin yun. Amen? Kasi, paano kung kinuha ka ni Lord, kaaway mo, ibianan mo? Mahirap yun. Kaya dapat ngayon, kalimutan na natin yung mga kaaway. Kalimutan na yung mga sama ng loob. Amen? Bakit? Diyan nagkukos ng trouble ang puso. Parang ang lungkot nyo. Kayo mag-alala.
pa? Bakit po? Ano yung mga rason? Bukod sa una mga kapatid, doon sa verse 2, ang Panginoon sabi doon, prepared place. Sabihin nyo nga, prepared place. Prepared Sabi ng place. Panginoon, mauna ako at ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. Amen? So ibig sabihin, ang umakyat si Lord sa langit, pagkatapos ng yung ascension, ang pangako niya, mauna siya at ipaghahanda tayo ng matitirahan. So anong unang assurance mo? Kaya di ka dapat nangangamba, di ka nababalisa, may nakalaan para sa iyo. Amen? Eh kung ako't may nakalaan, may papalakpak ako. Kasi may nakalaan sa akin. Amen? In a real sense, mga kapatid, yun ang literal sense. Hello? Literal sense, Sada kayo. ikaw ay pinaghanda ni Lord. Pero in a real sense, mga kapatid, na yung paghihirap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun yung paraan kaya ikaw ay nagkaroon ng place sa langit. Amen? Hello? Kaya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Congratulations. Dahil namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayong lahat ay naligtas na. Kaya lang sa ating faith, faith without action is dead. Kinakailangan din ng good works ang ating pananampalataya. Bakit di tayo mapapalisa? Si nanay, may nakalaang place doon sa langit si Lord. Amen po? Yang katabi mo, may nakalaan din sa iyo. Ang ganda po doon kahit di pa ako nakakarating. Amen? At alam ko naman lahat kayo ay gustong makarating sa langit. Magkaintindihan tayo. Sino po ang gustong makarating sa langit? Taas ang kamay. Taas at di ko naman sinabi sinong mauna na. Amen? Kasi pag sinabi ko sinong gustong mauna, Ayaw nga tayo. walang tataas yan. Amen ba? So, congratulations. Kaya mamaya, ang bati na natin, condolence and congratulations. Congratulations dahil si nanay, kumbaga, first part o unang yugto ng kanyang buhay, nalampasan na niya. Haharap sa kay Lord, mission accomplished. Amen? Kaya nga, tayong lahat, pag nakikinig ng salita ng Diyos, i-check natin ang ating sarili. Haharap ba tayo kay Lord? Pinag-prepare ka ng place. Ikaw ba'y mission accomplished? Tayo ba'y mission accomplished? Kaya kung mayroon pang mga dapat batiin, dapat batch upan, gawin mo na pag-uwi. Kung di mo binabati ang asawa mo, batiin mo na. Sino po may mga asawa? Taas ang kamay. Wala kayong asawa. Sino pa ang gusto yung walang asawa, taas ang kamay. O sino gusto mag-asawa? Ayaw. Amen? Ayaw. Amen. Masaya po tayo. Kasi sa totoo lang, bakit tayo pwedeng ngumiti? Amen? Kasi si nanay nga, may nakalaan na. Kaya tayo ay masaya tayo. Malungkot na masaya. Malungkot dahil nawala ang ating mahal sa buhay. Pero dapat magsaya. Bakit? Siya ay mayroong lugar sa kalangitan. Amen po ba? Kaya tayo namang naandito, huwag naman na nating dagdagan ang kalungkutan ng mga mahal sa buhay. Huwag na tayong isa sa mga pamahiin. Amen. Hindi magwalis. Hello. Ang dami mga pamahiin sa patay. Pinag-prepare ka na nga ni Lord, magsaya ka na, may place ka na doon. Amen. Hindi yung kung ano-ano pang mga pamahiin, bawal ang ganito, bawal ang ganito. Bawal ang niya makikain, iba tayo kumain. Hindi naman po bawal makikain, bawal mag-take out. Bawal mag-sharon. Kala nilang bawal mag-take out, hindi. Kumapit tayo dito ah. May ibos pa dyan. Bawal mag-take out. Huwag kayong maniwala doon, ako ba'y para take out sa patay buhay pa, oh. Nawawala ang buhok pala. Wag daw magwawalis, wag kayo maniwala doon.
Amen po? Ang maniwala ka, mayroon kang lugar sa kalangitan. Yun ang una. Kaya dapat di ka nangangamba, di ka nababalisa. Bakit? May nakaprepare na sa yung place. Kay nanay may nakaprepare na place. Pangalawa, promise to return. Sabi ng Panginoon, ako'y muling babalik. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, isa na lang ang di nagaganap. Siya'y babalik sa wakas ng panahon. A promise to return. Excited ba kayo sa pagbalik ni Kristo? Anong magaganap sa pagbalik ni Kristo? So, sa pagbalik ni Kristo, yung mga namatay, muling mabubuhay. In a glorified body, hindi po zombie. Muling mabubuhay in a glorified body, kasi nagulat si Sai. Papalitan tayo ng katawang panglangit. Yung mga buhay pa, itataas sa alapaap. Amen. Amen. Pero provided na ikaw ay tupa. Kasi pang ikaw ay kambing, maiiwang ka. Amen. Ano yung tupa? Yung mababait. Yung kahit sinisiraan, natawa pa. Amen. Yung mga hindi na nakipag-away, binayaan na lang niya yung mga nakikiaway sa kanya, minahal, binigyan ng ulam. Amen. Promise to return, yun yung exciting part. Na sa pagbalik ng Panginoon, ang lahat ay sasama sa Kanya. Amen po? Yung mga namatay, kinakremate. Yung iba kasi may nagsabi sa akin, ako ba kanya brother ay problemado. Kasi sabi muling bubuhayin, ay paano yung mga kamag-anak kung na-cremate? Bubuhayin yun, marunong pa tayo sa Diyos. Sabi nga lang niya, sa pagbalik niya mabubuhay. Na yung mga namatay, gagawan nyo ng katawang panglangit. Amen po? Kaya hindi tayo mananatili dyan sa tulda, yung may katawan tayong panglangit. Amen. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yun yung pangako niya, sabi sa ating binasa, babalik ako at susunduin kayo. Kaya kita niyo po, muli siyang babalik para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Doon sa langit, hindi ka na mahihirapan. Wala nang maniningil na ilaw. Hello! Di ka na palalayasin ng may-ari ng bahay. Wala nang Bombay doon, wala nang asa, wala nang card bank. Amen, wala nang bayaran. Kung dito namumroblema ka every Wednesday, may card bank. Pagdating ng Webes RC, pagdating ng Lunes, KMBI, Martes, wala na asa. doon, di ka nasusundan ng KMBI. May Martes, may asa. Bibigyan ka pa ng 100,000 na pamburya. Amen? O di, kaya maganda makarating ka doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Doon, di ka na magugutom. Wala ka nang, di ka na problema ng pagkain sa araw-araw. Bansyon ng tahanan. Tubig ay parang kristal, isipin nyo. At yung mga nagawa natin dito, may parangal ka doon. Hello, nakikinig pa ba kayo? Hindi lamang kayo makakarating sa langit. Yung mga naging matapat, may tinatawag na crown of righteousness. Isipin mo, hindi ka naging binibining Pilipinas. Pagdating mo sa langit, may kuruna ka, nagliliwanag pa. Amen. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, isipin mo nagliliwanag. Di ba ang ganda? Sabi, ako nga ngayon pala nagliliwanag. Kaya kahit pag brown out, may panlaban ako. Amen? Sabi naman ni Tomas, paano po? Ano ang daan? So ibig sabihin, nagpakilala siya, sabi niya, ako ang daan. Doon sa verse 5 and 6, ang sabi doon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sino po ang gustong makarating sa Ama? Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang susi, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Handaan nyo na bang tanggapin ang Panginoon? Lahat ng handa ay tumayo.